mula sa TV5 Media Center Reliant. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. Sa Pulsa CCTV, dalawang Hapon na magbabar sa Malate, pinagbabaril pagbaba nila ng taxi. Mga kamote sa kalsada, may rider na nag-counterflow na naman sa Skyway. Ay, tamang. Motor, malubog. At meron pang nag-inuman sa loob ng sasakyan. Tinanggal nga sa e-wallet, mga online sugal. Naglipatan naman sa mga shopping app. Ito naman ang usap-usapan. Bakit ko nakikain kami dyan? Anong problema sa humba? Ano ba ang kwento sa likod ni na Harry, Aldo, Alvin at ng humba? Sa sports, walang service break. Matapos ang makasaysayan championship, PLDT High-Speed Hitters sasabak agad sa PBL Invitational Conference. At eto na nga, kapit Aldab Nation. Dabarcats May Mendoza, umaming na in love siya kay Alden Richards. Yun nga lang, nainom ako sa kanya, pero hindi siya nanligaw. Sa pool sa video, ang mga pasaway sa kalsada. Kabilang dyan ang isang rider na sumalubong sa mga sasakyan sa Skyway. Viral din ang video ng isang grupong nakasasakyan habang may mga hawak na bote ng alak. Kita rin may bawas na ang inumin ng driver. Yan at iba pang sa Frontline Report ni Gerard de la Peña. Bitbit ang mga bote ng alak. Nag-cheers ang dalawang pasahero ng sasakyan, pati ang driver, habang bumabiyahe. Maikli lang ang video at hindi nakita kung ininom ba nila ito o hindi. Pero binatikos yan online. Nakarating na sa DOTR ang viral video at ipinaalam na nila ito sa LTO para imbestigahan. Sa Skyway Stage 3, biglang may sumulpot na motorsiklong nag-counterflow sa northbound lane. Ay, tamang. Motor, sumalubog. Humaharurot ito, bagamat walang nabangga. Sinita ng traffic enforcer ang rider pero hindi ito tumigil. Patuloy siyang hinahanap. Pinatawa naman ng perpetual revocation o habang buhay na pagkansela ng lisensya ang driver ng van na nakadisgrasya sa Central Luzon Link Expressway. 5 ang patay riyan at 9 ang sugatan noong August 12. Positibo sa droga ang driver na ngayon nakakulong na rin. Sinuspinde ng 70 araw ang lisensya ng van driver na nagpalit ng plaka ng sasakyan sa NLEX. Base sa show cause order ng LTO, pinasusuko rin ang kanyang lisensya at pinagpapaliwanag ng ahensya. Isinailalim sa alarm status ang sasakyan ng driver para hindi magamit sa anumang transaksyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Ito pa ang mga pasaway na motorista. Sa pool sa video, ang peligrosong pag-angkas sa motor ng mga batang walang helmet. Sinita rin ang mga sasakyang bumibiyahe kahit pudpud na ang gulong. Nasa Frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Sa Sampaloc, Maynila, pinara ng mga tauhan ng Special Action Intelligence Committee for Transportation ang mga motoristang lumalabag sa batas trapiko. Karamihan sa mga rider, walang helmet ang mga batang estudyanteng naka-backride. Pamadali lang sir, kakagising ko lang kasi sir, pinagkatid lang rin ako ng asawa ko eh. Hindi lang motorsiklo, sinita rin ang mga jeep na pudpud ang gulong, walang headlight at sira ang brake light. May isa pang pampasaherong bus ang pinagarahe, binaklasan ng plaka at posibleng multahan ng 1 milyong piso dahil out of line biyahe nito. Dapat Sorsogon to Pasay lang ang biyahe pero umabot ng Cubao. Sumusunod lang po kami sa mga dispatcher namin kung pinapasakay kami ng pasahero po. Makukonsiderang kolorum yan. Sa kabuuan, 25 na rider at driver ang tinikitan dahil sa iba't ibang paglabag. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Sumiklab kaninang hapon ang sunog sa isang residential area sa Davao City. At live mula sa Davao City, aniya sa Frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Bril, kumusta ang sitwasyon dyan? Julius, pasado alauna ngayong hapon nang sumiklab ang sunog dito
pahirapan ang pag-apula kaya umabot na higit 1 oras bago na idineklara nga fire out. Sa drone video na ito, makikita ang makapal at maitim na usok mula sa nasusunog na mga bahay. Kita naman ang nagkukumpulang mga residente sa kalsada habang inaapula ang sunog. Dahil dyan, pahirapan ang pagresponde ng mga bumbero dahil makiti din ang daan. Para maabot ang mga nasusunog na bahay sa gitnang bahagi, umakyat na ng bubong ang mga bumbero. Tumulong na rin sa pag-apula ang mga residente. Si Nanay Evelyn muntik nang atakihin ng asma. Kwento niya, natutulog siya nang mangyari ang sunog. Ang residente namang si Jennifer Danwata, binalikan ang nasusunog na bahay para sa kanyang alkansya. Para birthday raw kasi ng kanyang anak ang inipong pera. Bahala nagkakuha ko, basta makuha lang yun ako ni para lang sa birthday ko anak. Sa kabuuan, 2 barangay sa Agdao District ang apektado sa sunog. Pansamantala namang nasa gym ng isang school ang higit 70 pamilya o higit 300 individual na nasunog. Julius, ang makikita nyo dito sa aking likuran ay walang kuryente at wala ring tubig dahil sa nangyaring sunog. Patuloy naman ang assessment ng CSWDO sa mga apektadong residente. Sa ngayon, Julius, ay nagpapatuloy pa rin ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection sa sanhi ng apoy. Sa ngayon din, Julius, ay nananawagan ang mga residente ng tulong kagaya ng pagkain at mga damit. Balik sa iyo, Julius. Maraming salamat, Bril Montalvo. Sa ibang balita, tatanggalin muna ng Bureau of Customs ang kanilang tax calculator sa kanilang website matapos magreklamo ang aktres na si Bella Padilla. Sa ex-post ni Padilla, kinwestiyon niya ang mahigit 4,000 buwis na kailangang bayaran para sa binili niya online na nagkakahalaga ng 11,000 pesos. Giit ng aktres, ginamit niya ang online calculator ng BOC at lumabas na hindi dapat ito lalagpas ng 2,000 piso. Paliwanag ng ahensya, estimated lang ang kinocompute ng tax calculator na posibleng nagdudulot ng kalituhan sa mga bumibili. Nagsorry naman ang ahensya. Aayusin daw muna nila ang calculator para makapagbigay ng mas malinaw na breakdown ng mga kailangang bayaran ng isang buyer. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga maiinit na showbiz balita ngayong Lunes. Sumakses ang 3 bagong ambassadors ng PLDT Home Fiber Prepaid, kasama ang P-pop sweetheart na si Maki. Punong-puno ng kulay ang career ngayon ng Dilaw hitmaker dahil sa sunod-sunod na big events. Kahapon nga lang, inanunsyo ni Maki ang kanyang first major solo concert sa The Big Dome ngayong darating na Nobyembre. Kasunod po yan ng inaabangang release ng kanyang debut album next month na Color Coaster. Makakasama ni Maki bilang ambassadors ng bagong Fiber Prepaid ang mga sumakses ding content creators na sina Ninong Rai at Suzy So. It's an honor to be a part of the PLDT family. Thank you so much for choosing me as a representative po ng singer na mga sumakses sa buhay. So maraming salamat po. Susunod, online pasugalan sa Makati, sinalakay. Mga tumataya dyan, sigurado raw na talo. Pickup truck na nag-exhibition, na disgrasya. Mga kasamahan ng binatilyong driver, kanya-kanyang takas. At balikan natin ang historic championship moment ng PLDT High Speed Hitters. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.
Timbog ang isang iligal at madayang online pasugalan sa Makati City. Ang mga tumataya raw sa kanila, siguradong talo. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Pinasok ng mga pulis ang umano'y iligal na online gambling hub na ito sa Makati City. Tumambad sa mga operatiba ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang mga computer set. Kumuha kami ng certification doon sa mga regulatory agencies natin na wala silang kaukulang lisensya. Higit na isang buwan na nag-ooperate ito. Gumagamit daw ng sariling pasugalan website ang mga operator. Akala ng mga tumataya legit, pero wala pala silang chance na manalo dyan. Nakita rin natin ang mga pandarayang mga tao na tumataya ay siguradong talo. Pero they can tweak it somehow na mas malaki ang chances na palaging talo yung bettors natin. Ang nananalo yung kumpanya. Arestado ang 5 foreign nationals at 2 Pinay. Higit 40 empleyado ang nasagip. Duda ang CIDG sa kung paano sila ipinasok sa ganitong trabaho. May semblance ng POGO operation, which is another subject of investigation din kasi may possible trafficking in persons. Mahaharap ang mga inaresto sa reklamong illegal gambling, paglabag sa Access Device Act at Cybercrime Prevention Act. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Nauwi sa disgrasya ang pag-e-exhibition umano ng 13 anyos na binatilyong nagmaneho ng pickup truck sa Marawi City. Humarurot sa pababang bahagi ng kalsada ang pickup hanggang sa bumangga sa nakaparadang SUV at 2 motorsiklo. 8 ang sugatan kabilang ang mismong driver. Ayon sa pulisya, iniyabang ng binatilyo sa kanyang mga barkada ang kanyang driving skills. Pero nang maaksidente sila, iniwan siya ng mga tumakas niyang kaibigan. Patuloy ang iniimbestigahan. Nakikipag-ugnayan na rin ang mga otoridad sa pamilya ng binatilyo. Nakakasama na uli sa trainings ng kanyang team sa Japan si Gilas Pilipinas big man Kai Soto. Kinumpirma yan ni Kai kasabay na rin ng announcement niya na extended pa siya ng 1 season sa Koshigaya Alphas. Magandang sign ito na nakaka-recover na si Kai Ju mula sa ACL tear na natamo niya noong pang January. Hindi nakasama si Kai sa ilang tournament ng national team dahil sa injury na yun. Nakuha ng PLDT ang pinakauna nilang PVL title matapos pataubin ang Cherry Tigo crossover sa PVL On Tour Finals. Ilang araw lang ang pahinga nila dahil sa sabak kaagad sa PVL Invitational Conference this week. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Maagang nakuha ng PLDT ang momentum at inangkin ang first 2 sets sa PVL On Tour Finals. Pumalag ang Cherry Tigo crossovers at bumawi naman sa 3rd at 4th set. Pero sa deciding 5th set, nagsanib puwersa sina PLDT stars Madjoy Baron, Kim Kianadi at Nika Reyes para kunin ang panalo. Ito ang unang kampyonato ng high-speed hitters mula nang sumali sa PVL. Nagtala ng game high 23 points si Savi Davison habang umiskor naman ng 20 puntos at 7 blocks ang finals MVP na si Mika Reyes. Hindi namin inisip na makukuha namin ito agad. So, sobrang thankful kami na kinapitan talaga namin yung bawat isa. I think we have some of the best athletes in our gym. Silver naman ang Cherry Tigo habang bronze naman ang Creamline Cool Smashers. Nagbabalita mula sa frontline. Ian Suyu, News 5. Yan muna ang latest sa frontline ng sports. Ako po si Diego Dario. Susunod, 2 Hapon na magbabar sana patay sa pananambang sa Malate. Attorney Harry Roque at mga Duterte supporter nag-away ng dahil sa humba. At Dabar Cards, Maine Mendoza, inaming na in love pero hindi raw niligawan ni Alden Richards. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.
Dead on the spot ang dalawang Japanese national na pinagbabaril at ninakawan pa sa Malate, Manila. Dalawang suspect na ang nahuli pero posible raw na may iba pang sangkot. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Masdan ang taxi na yan na pumarada sa Malvar Street sa barangay 699 sa Malate, Maynila nitong Biyernes. Bumaba ang dalawang pasahero nito na pawang mga Japanese national. Lumapit naman ang isang lalaki sa mga bumaba at ilang saglit pa magkasunod na natumba ang mga bumabang pasahero. Pinagbabaril na pala sila ng lumapit na lalaki. Nagpulasa naman ang ibang tao sa paligid. Ang gunman naman umangkas sa motorcycle rider na nakaabang sa gilid at agad silang sumibat. Dead on the spot ang dalawang Japanese na tinamaan ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ayon sa inisyal na ulat, papunta raw sana sa isa sa mga bar dito sa Malate yung dalawang biktima. Ngunit hindi nila alam na nakaabang na pala sa kanila yung riding in tandem. Pagkatapos silang barilin nung dalawang suspect, agad daw silang humarurot patungo sa Bocobo Street. Pagnanakaw ang nakikitang isa sa mga motibo sa krimen. Tinangay umano ng mga salarin ang di patukoy na halaga ng perang dala ng mga biktima. Sa follow-up operation na isinagawa ng Manila Police District, natuntun na ang motorsiklong nagsilbing getaway vehicle ng mga suspect sa Taft Avenue. Arestado na rin ang dalawang suspect sa insidente, kabilang sa hinuli ang mismong gunman at ang kasabwat umanong tour guide na kasama ng mga biktima nang mangyari ang krimen. Posible raw na may iba pang mga kasama ang mga suspect. Ang tinitingnan natin dito sa isang angulo dito, tinatawag nating target hit job at secondary yung tinitingnan nating robbery para ma-mislead nila yung pag-iimbestiga. Tinutugis na ang rider at iba pang posibleng kasabwat sa pamamaril. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Nagkainitan sa isang birthday celebration sa The Hague sina Attorney Harry Roque at ilang taga-suporta ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang ugat umano ng pagtatalo ang kinain ni Roque na humba sa handaan. Nasa frontline na balitang yan, si Maricel Halili. Bakit ko nakikain kami dyan? Anong problema sa humba? Dinig sa video ang babaeng nang gagalaiti nang kumprontahin ang content creator na si Alvin Dave Sarzate o mas kilala bilang si Alvin and Tourism sa The Hague, Netherlands. Nagdiriwang ng birthday noon si Alvin kasama ang ibang taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang pinag-ugatan ng away, ang handang humba. Sumusobra na siya! Bakit ayaw niya magpakita dito? Pumunta siya! Nagagalit ang babae dahil sa shared post ng isang Duterte supporter at kaibigan ni Alvin na si Aldo. Sa post, makikita ang larawan ni dating presidential spokesperson Harry Roque na kumakain ng humba. Ayon sa original uploader, The World is Healing. Sa caption naman ni Aldo, natuwa siyang na-enjoy ni Roque ang humba. Pinapatawad na raw nila si Roque sa anilay pagre-red tag at pang-aaway niya noon kay Alvin. Si Roque naman, may pakiusap. You need to take a stand against wrong. Alvin, you are the best friend. Take a stand. Magkano yung humba na yan? I'll pay 10 times that amount. Nagkasagutan pa sina Alvin at Roque dahil sa post. Huwag ka nang magpapaka-plastic, right or wrong. Teaching everyone. Take a stand. Ako kasi yung sinira. Sa live video naman ni Alvin, may mga paglilinaw siya. Hindi po kami nag-away dahil sa humba. Nagalit po ang isa nating kababayan kasi I think meron na silang friction ni Aldo or whatnot. If we are an advocate of freedom of expression. Sa huli, nagsorry naman daw sa isa't isa sina Roque at Alvin. Nagbabalita mula sa frontline, Maricel Halili, News 5. Lumipat na raw sa mga shopping at messaging app ang mga online sugal matapos ipatanggal sa mga e-wallet. Nababahala riyan ang mga senador. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Wala na ang mga link ng online gambling site sa mga e-wallet gaya ng GCash at Maya, kasunod ng utos ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Pero teka, lumipat naman daw sa ibang platform ang mga mananaya. Kwento ni Carlo, hindi niya tunay na pangalan. Na-access na rin nila ang online sugal sa pamamagitan ng mga messaging app. Nakakabili rin daw ng mga voucher pantaya sa online gambling sa mga kilalang online shopping app. Parang doon ka mag-load sa kanila. Parang nawala lang kay GCash and Maya, napunta naman sa baga dito sa mga online shopping. Parang na-divert lang. Pwede rin daw mag-cash in sa bangko at mga bayad center. At kung minsan, rumerekta na lang sila sa aktual na online gambling app o website.
Nababahala riyan ang ilang senador kabilang si Senator Erwin Tulfo. Ayon sa kanya, gagawin ng Senado ang lahat para makipagtulungan sa pribadong sektor para makabuo ng epektibong solusyon. Nananawagan naman si Senator Win Gatchalian sa PAGCOR, DTI at DICT na agad utusan ng mga messaging app at e-commerce platforms na tanggalin ang mga link ng online gambling sites. Ayon naman kay Senator Mig Zubiri, kailangan nang magkaroon ng batas laban sa online sugal. Dapat din daw malaman kung may mga mayayaman at politiko na sangkot. Patuloy naman daw nagmamonitor ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Ang babantayan natin ngayon doon sa mga online payment platforms is if they are accommodating and also servicing yung mga illegal gambling sites. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Nag-resign na si Nadia Montenegro bilang staff ni Senator Robin Padilla kasunod ng alegasyong nagmariwana siya sa Senado. Naghain naman ng panukala si Senador Padilla na gawing mandatory ang drug testing sa mga opisyal ng gobyerno. Nasa frontline ng balitang yan si Mayan Los Baños. Sa 5 pahinang written explanation ni Nadia Montenegro noong August 15, ipinahayag niya ang kanyang agarang pagbibitiw bilang political affairs officer ni Senator Robin Padilla. Para daw ito sa kanyang mental health at para sa kapakanan ng kanyang mga anak. Pinagpapaliwanag si Montenegro matapos madawit sa umano'y pagmamariwana sa loob ng Senado. Ayon kay Montenegro, nagdulot ng matinding sakit at distress sa kanya at kanyang pamilya ang paninira sa kanyang reputasyon dahil sa istoryang hindi naman daw totoo. Mariing itinanggi ni Montenegro na siya ang sinasabing staff ng senador na nasa loob ng CR sa Senado kung saan naamoy ang di umano'y marijuana. Sabi ni Montenegro, ang kanyang desisyon na mag-resign ay hindi indikasyon na siya ay guilty. Pagpapakita raw ito ng respeto sa Senado at sa opisina ni Senator Robin Padilla para daw hindi na rin makapanira pa ang nasabing issue. Tinanggap na ni Senator Padilla ang resignation ni Montenegro. Tinapos na rin nila ang investigasyon sa issue pero makikipagtulungan daw sakaling ipagpapatuloy ng Senado ang investigasyon. Kasunod ng umano'y pot session sa Senado, nagpa-drug test si Senator Mig Zubiri at kanyang buong opisina kanina. 5-panel drug testing ang isinagawa kila Senator Zubiri at sa kanyang mga staff kung saan covered ang testing para sa marijuana, shabu, cocaine, ecstasy at opium. Sakali naman daw magpositibo ang kahit sinong staff ni Zubiri, ipapasuspindi raw niya agad ito at isa sa ilalim sa rehabilitation. Saka pa lang daw pwedeng bumalik sa kanyang opisina. Si Senador Raffy Tulfo at kanyang staff bukas sasalang sa drug testing. Iba. No ifs, no buts, no exception. Kahit na sino pa yung pag nag-positive, bakit pa suspend sa rehab? Tanggalin na lang. Una nang sumulat si Senate Minority Leader Tito Soto kay Senate President Jesus Escudero para hilingin na muling magpatupad ng mandatory random drug testing sa Senado. Handa raw dito ang Senado ayon kay Escudero. Nagbabalita mula sa Frontline, Mayan Los Baños, News 5. Lubog pa rin sa baha ang ilang barangay sa Bulacan kung saan may mga flood control projects naman. Dahil dyan, sinisilip na ng Commission on Audit ang mga maanumalya o manong proyekto. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Wala namang ulan pero lubog pa rin sa baha ang barangay Bulusan sa Kalumpit, Bulacan. Isa sa mga apektado si Tatay Rodolfo Marin na halos lahat ng gamit sa bahay, basang-basa, bulok at tinapon na lang. Ako, marami na ako itinapong gamit na inaiwan ng matanda namin, nabasa ng tubig. Inisigaan ko na lang pagka pwede na magsiga. Pero teka, hindi ba may flood control project na rito? Base sa dokumentong hawak ng Malacanang, completed na raw ang proyekto. Pero ang totoo, may 200 metro pang hindi natatapos at yung mga nakatayo na, putol-putol at manipis ang riprap. Kaya naman nadismaya si Pangulong Bongbong Marcos nang personal niyang makita ang sitwasyon. Kontraktor niyan ang St. Timothy Construction na pinagpapaliwanag na ng Malacanang. Pero hanggang ngayon, tahimik sila. Sinisilip na rin ng Commission on Audit o COA ang proyekto na bahagi ng 548 billion pesos na pondo para sa flood control project sa buong bansa. 44 billion pesos dyan ang napunta sa Bulacan, pinakamalaki sa Central Luzon. Nang tanungin si Bulacan Governor Daniel Fernando kung anong alam niya sa ilang malalaking flood control project sa kanyang probinsya, sagot niya, hindi ko po alam yung mga project na ganyan dyan. Actually, sa kanila po yan. Tinulungan ko pa nga ang DP eh.
Dahil dito, iniutos ng COA sa lahat ng DPWH District Engineering Offices sa rehiyon na isumite ang lahat ng dokumento kaugnay ng mga flood control project. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Weather update tayo mga kapatid, patuloy natin binabantayan ang bagyong Waning. Ito po yung sama ng panahon or sama ng panahon na naging bagyo kanina pong alas 2 ng madaling araw at binigyan nga ng local name na Waning. Ito pong bagyong Waning ay bahagya po lumakas at ngayon ay nasa tropical depression category pa din na may taglay na lakas ng hangin na umabot sa 55 km per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 70 km per hour. Ito po ay huling namata ng Pag-asa sa lying around 555 km east-northeast ng Itbayat, Batanes. Ito pong bagyong Waning ay wala pong magiging direktang epekto sa ating bansa. Yan po ay mabagal na kumikilos pero yan po ay posibleng umakyat lamang dito po sa may area ng katimugang bahagi ng Japan at posibleng makalabas din ang ating Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga. Pero kung papansinin nyo yung ating wind map, meron tayong binabantayang grupo ng kaulapan dito sa eastern section ng ating bansa. Malayo po yan sa ating landmass pero magkakaroon po yan ng posibleng sirkulasyon at posibleng kang maging low pressure area at pumasok din sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At sa ngayon, hindi natin inaalis ang possibility niyan maging bagyo o yung posibleng maging bagyong Isang. Sa ngayon, wala pong bagyong nakakaapekto sa anumang bahagi ng ating bansa pero yung ating tinatawag na easterlies ang nagdadala po ng mataas na tsansa ng pagulan at posibleng thunderstorms. Dito po sa areas ng Eastern Visayas, kasama na po dyan ang malaking bahagi ng Mindanao, lalong-lalo ng Northern Mindanao, Caraga at Zamboanga Peninsula. Samantalang ang natitirang bahagi ng Visayas ay patuloy pong makakaranas ng maaliwalas na panahon at magiging maganda po ang sikat ng araw. Pero again, possible po yung mga tinatawag nating localized o isolated na pagulan o thunderstorms. Yung mga ganyang klaseng pagulan po ay hindi naman nagtatagal. Yan din po ang nagpabaha sa ilang bahagi ng Cebu kaninang umaga. Pero kapag nagkakaroon po tayo ng mga thunderstorms, biglang buhos nga po yan ng malakas na ulan na posible pong magpaba. Kaya mag-ingat po tayo dyan. Kaya sa mga lalabas din ng bahay, kahit maganda po ang panahon, ugaliin pa rin po ang pagdadala ng payong. Maliwalas sa panahon ng mga ating aasahan sa malaking bahagi ng Luzon. Pero again, possible pa rin po yung ating mga afternoon showers at thunderstorms. Dito nga sa Metro Manila, magiging maganda rin po ang sikat ng araw bukas ng umaga at mainit pa rin po sa tanghali. At pagsapit ng hapon, mas nagiging maula po ang ating panahon at posible rin po o tumataas ng bahagya yung ating tsansa ng pagulan at mga thunderstorms. At yan muna ang latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na laging may panahon para sa iyo. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, ibinunyag ni Maine Mendoza na totoong na-inlove siya sa dating ka-love team na si Alden Richards. Inamin niya mismo ito kay Alden. At ang sagot sa kanya ng aktor, alamin sa Frontline Report ni Von Belinon. Calling all Aldab Nation, this is a major relapse. Malala! Inamin ni Maine Mendoza sa podcast ng TVJ na na-inlove siya kay Alden Richards sa kasagsagan nito ng phenomenal love team nilang Aldab. Ako na-inlove talaga kay Alden. Vocal naman ako. Kahit sino naman yung magtanong sa akin. Sasagutin ko naman ng diretsyon. Na-inlove ako sa kanya. Pero hindi siya nanligaw. Walang ganon. At si ipa ni Maine, nagtapat siya kay Alden. Sabihin mo na sa akin, ano bang nararamdaman mo for me? Tinanong mo? Saan? Sa rooftop somewhere. Kung ano naman yan, tatanggapin ko naman. Sa Kailangan ko lang malaman. Snow ba dyan? Tapos ayun, ang sabi lang niya, hindi ko pwedeng sabihin sa'yo kasi mawala yung magic. Eh what if nga kaya nanligaw si Alden? Pero kung manliligaw siya sa'yo, noon? Noon? Oo naman, kasi in love ako sa kanya. In love ako talaga. At alam niyo lahat yan, mga dabber ka. Kaya ako doon... Shinare din ni Wally Bayola aka Lola ni Dora ang karanasan niya sa isang Aldab avid fan. May nagbigay sa akin ng rellenong bangus. Ano ba to? Rellenong bangus. Alahas, no? Tapos, tinanong kung kumusta na talaga yung dalawa? Asan yung anak nila? Sinabi ko talaga, ay, Nay, hindi naman po talaga, totoo yun. Binawi yung bangus. Paglilinaw din ni Maine na hindi totoo ang isyong may anak sila ni Alden. Naka-move on na raw si Maine kaya okay na siyang pag-usapan ang mga ito. Dati na ring sinabi ni Alden sa isang talk show na nagkaroon siya ng feelings kay Maine. Nagbabalita mula sa Frontline. Von Belinario, News 5. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas.
Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Iba talaga ang husay kapag alagang TV5. Kinilala bilang Empowered Men and Women of the Year ang ilan nating kapatid. Pinarangalan si TV5 Chief Election Analyst Edson Guido, pati na si One News anchor at Good Morning Kapatid host Angela Castro para po yan sa broadcast industry category. Kinilala rin ang M-Quest artist na si Pearl Gonzalez. Ginanap ang parangal sa San Juan City noong Sabado. Congratulations, mga kapatid! At yan nga po ang ating mga showbiz update ngayong Lunes. See you tomorrow, mga kapatid. Ako po, si Jervy Wrightson. At yan ang mga balita at impormasyong dapat nyo malaman sa araw na ito. Mga balita para sa mga may alam at may pakialam. Abangan nyo ulit kami bukas dito sa TV5 sa 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.